What? Ang kapal ng mukha niya para sabihin iyon. For your information Mr. Borlo, libre na nga ang pagtira ni Eunice sa apartment ko, tapos libre din siya pagkain ha. Naiinis kong sagot sa kanya. Yes, iyon din ang dinig ko and I am sorry. Nahusgahan kita ng sobra-sobra dahil sa mga kabaliktaran na impormasyon na natangap ko noon mula lang din sa bibig ni Eunice, seryoso niyang sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapasimangot. Piste talaga, ang hirap talagang magtiwala sa mga taong hindi mo masyadong kabisado ang pag-ugali. Masyado kasi akong nababaitan kay Eunice noon kaya naman nagawa ko siyang tulungan noong nasa VIF kami. Nangyari na ang lahat at ayaw ko ng pag-usapan. Naiinis lang ako ng sobra, nakasimangot kong sagot sa kanya. Napansin kong natigilan siya bago dahan-dahan na tumango. Yeh! And I am sorry Bella, bigkas niya. Sorry for what? Nagtataka kong tanong. Sa mga nangyari noon. Hindi ko akalain na ikaw din pala ng magiging dahilan para masolve ang problema ko ngayon, nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapairap. At may dahilan talaga para maging mabait ka sa akin, seryosong sagot ko. Of course, promise, magiging mabait ako sa iyo. Hindi mo na ulit mararanasan ang pagsusungit at panghusga ko, natatawa niyang sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan ang mapangiti. Okay, aasahan ko iyan, seryosong sagot ko sabay tayo. Babalik na ako sa loob ng bahay dahil ramdam na ng balat ko ang init na nagmumula sa araw. Saka lunchtime na at kailangan ko nang pumunta ng dining area. Kahit naman hindi ako palaging nakakasabay sa pagkain sa mga magulang ko, kabisado ko pa naman ang oras ng pagkain at hindi na kailangan pang tawagin ng mga kasambahay para lang doon. Tama nga ako dahil pagkadating namin ni Kenzo sa dining area nakapwesto na ang halos lahat. Kasama ang mga kapatid ko pati na din si Angela. Ate, ang galing. Ikakasal ka na sa araw ng mga puso. Congratulations, narinig kong kaagad na sambit ng bunso kong kapatid na si Fiona. Mukha naman siyang excited sa nalalapit kong kasal, kaya naman tipid ko lang siyang inisyan. Saka may mga bisita kami kaya iniiwasan ko talagang makipagbangayan sa kanya. Nakakahiya kina Lolo Lance at Kenzo. Maupo na kayo mga anak. Kakain na tayo, narinig kong sambit ni Daddy. Mahaba ang dining table dito sa kusina namin na may 20 upuan. Ipinaghila pa nga ako ni Kenzo ng upuan at inalalayan na makaupo. Natuwa naman ako dahil kahit alam kong kaya siya nandito ngayon dahil sa kasunduan na gawa niya pa ring maging gentleman sa paningin ng lahat. Naupo na din siya sa tabi ko at nang iangat ko ang aking tingin kaagad akong nakaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi nang halos lahat sila ay nakatingin pala sa aming dalawa ni Kenzo. Hindi ba't tama ako, bagay sila? Nakangiting bigkas ni Lola Ashley. Parang gusto ko tuloy maiyak. Hindi kami bagay ni Kenzo dahil maghihiwalay din naman kami pagkatapos nitong makuha ang mana. Nag-umipisa at natapos ang pagkain ng masaganang lunch na walang ibang bukang bibig kundi ang nalalapit na kasal naming dalawa ni Kenzo. Napag-usapan na din ang venue ng kasal at napagkasunduan ng lahat na church wedding ang gaganapin. Kahit na parang mas bet ko ang garden wedding pumayag na din ako sa gusto ng majority. Wala namang issue kung church wedding, garden wedding or beach wedding dahil sa nasabi ko na maghihiwalay din naman kami ni Kenzo. Nagbabalak pa nga sila na magdaos ng engagement party pero tinutulan ko iyon. Sinabi ko na lang na simula bukas magiging busy na kami ni Kenzo sa pag-aayos ng kasal namin at wala nang dahilan para idaos ang engagement party. Wala nang time lalo na at malapit na din ang araw ng Kapaskuhan. Matatapos na ang taon at lahat ng tao ay abala na sa kani-kanilang mga pinagkakaabalahan sa buhay. Isa pa, ayaw ko na din kasi na mag-create ng maraming memories sa nalalapit na kasal naming dalawa ni Kenzo. Baka kasi mahirapan na naman akong i-let go siya kapag oras na ng hiwalayan namin. Mas maganda na iyong kasal lang ang naging big event sa pagitan naming dalawa. You're getting married. Tama ba itong narinig namin mula sa iyo? Nakangiting tanong sa akin ng kaibigan kong si Jessica. Nandito kami sa isang coffee shop dahil personal ko sana silang imbitahang apat nila Audrey, Gretchen at Heidi para maging bridesmaids sa kasal naming dalawa ni Kenzo. Gusto ko kasing masaksihan nila ang padalos-dalos kong desisyon sa buhay tutal mga kaibigan ko sila at walang ibang dadamay sa akin kapag ako ang talo sa desisyon kong ito kundi sila lang. Ano ang nakakagulat doon? Tumatanda na tayo at of course sa pag-aasawa ang hantong nating lahat
Nagkataon lang na sa ating magkakaibigan, ako ang mauuna, nakangiti kong sagot sa kanila. Sa ngayon, wala pa kasi talaga akong plano na ikwento sa kanila ang tungkol sa napagkasunduan naming dalawa ni Kenzo. Hindi dahil sa wala akong tiwala sa kanila, kundi ayaw ko muna ng maraming tanong. Baka iyon pa ang ika-stress ko eh. Are you kidding us? At sino namang matinong lalaki ang papakasalan mo eh, wala ka namang boyfriend, sagot naman ni Audrey. Hindi namin kasama ang dalawang lalaki naming mga kaibgan kasi pare-pareho silang busy sa negosyo. Si Kenzo, maiksi kong sagot sa kanila. Napansin kong sabay na napamulagat ang apat at nagkatinginan. What? Si Kenzo. As in si Kenzo Borlo. Halos magkapanabay na bigkas nila. Alanganin akong napangiti habang napapatango. Gosh, what happened? Don't tell me na naisa katuparan mo ang maitim mong balak sa kanya noon. Tuluyan mo na ba siyang napikot? Tuluyan mo na ba siyang naakit ha? Seryosong tanong ni Gretchen. Hindi ko naman maiwasan na mapasimangot. Hindi ah. Hindi ba't nabangit ko sa inyo na sumuko na ako sa mga pinanggagawa ko noon kay Kenzo? Sagot ko. Paanong nangyari na magpapakasal kayo? Seryosong tanong ni Heidi. Ganito kasi iyon ang lolo ni Kenzo at lolo ko ay matalik na magkaibigan. Nagkasundo ang dalawang panig na ipakasal kaming dalawa, seryosong sagot ko. What? Arranged marriage ang peg mo? Shit, uso pa ba iyan ngayon? Saka, pumayag ka, mataas ang boses na tanong ni Jessica. Sa tono ng boses nito halata talagang hindi siya natutuwa sa naging desisyon ko. Alanganin tuloy akong napatango. God! Ano ba iyan, Bella? Don't tell us na umaasa ka pa rin na magustuhan ng Kenzo na iyon. Ako ang kinakabahan dyan sa desisyon mong iyan eh. Saka, hindi ba't may nobya na ang lalaking iyon? Seryosong sagot naman ni Audrey. Hiwalay na sila, maiksing sagot ko. Napansin kong nagkatinginan pa ang apat bago sabay na umiling. At naniwala ka naman? Bahala ka. Kapag pumalpak ka dyan sa mga pinanggagawa mo, nandito lang kami na mga friend mo para damayan ka, nakataas ang kilay na sagot ni Jessica. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Thank you sa inyong apat. Napaka-supportive niyo talaga. Ang gisay the way kukunin ko kayong abay ha, nakangiti kong bigkas. Muiling nagkatinginan ang apat at halatang napipilitan lang na sabay na tumango. Okay sabi mo sagot naman ni Heidi. Huwag kayong mag-aalala, kapag maghiwalay kami ni Kenzo, ako ang palaging manlilibre sa inyo kapag may gimmick tayo. Kung gusto nyo, out of the country pa natatawa kong sagot sa kanila. Bella! Ano ba? Hindi pa nga kayo na ikasal, pahihiwalay ka agad ang lumalabas sa bibig mo. Ano ba seryoso ba talaga ang kasal na iyan? Seryosong tanong ni Audrey. May kasal ba na hindi seryoso? Ang labo niyong dalawa. Kape, gusto niyo pa? Cake or name it? Sagot ko, bigkas ko. Heist, ewan ko sa iyong babae ka. Sana lang talaga masaya ka dyan sa desisyon mong iyan dahil oras na paiyakin ka ulit ng Kenzo na iyan, babasagin talaga namin ang bayag niyan, naiinis na bigkas ni Jessica. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Naku, paano pa kami magkakaanak niyan kung babasagin mo ang bayag niya, natatawa kong sagot. Abat ewan. Basta, huwag na huwag kang paiiyakin ang gagong iyon kung hindi kami talaga ang makakalaban niya, seryosong sagot ni Jessica. Hindi ako iiyak no. Para namang hindi niyo ako kilala. Saka, narinig niyo ba ang sinabi ko kanina? Arranged marriage ito at gusto ko lang din pagbigyan ang lolo ko kaya walang feelings na involved dito girls. Magtiwala lang kayo sa akin, sa laban na ito ako ang panalo, bigkas ko. Marami pa kaming napag-usapan na magkakaibigan bago kami nagpaalam sa isa't isa. Masaya kaming naghiwa-hiwalay at bago umuwi, nagpa siya akong dumaan sa paborito kong bake and pastry restaurant para bumili ng paboritong cake naming magkakapatid. Gusto ko na munang magpakitang gilas sa mga kapatid ko. Medyo matagal na din pala na hindi ko sila napapasalubungan ng kung ano-ano. Iyon nga lang, pagkapasok ko sa isang kilalang bake and pastry restaurant, hindi ko mapigilan ang mapakunot noon nang may nahagip ang paningin ko. Walang iba kundi si Kenzo habang kausap niya ang isang familiar na babae. Small world. Akala ko ba hiwalay na sila? Pabulong ko pang bigkas. Hindi ko maiwasan na magulat sa aking nasaksihan pero nanatili pa rin akong kalmado.
Walang dapat na ipagselos dahil simula't umpisa aware ako kung bakit kami magpapakasal. Kung magkaayos man sila ni Eunice, bahala na sila. Iyon nga lang, aminado ako sa sarili ko ng mga sandaling ito na nakakaramdam ako ng pagkadimaya. Saka, masakit pa rin pala or let's say. Nakakaramdam pa rin ako ng selos. Kagustuhan na makabili ng paborito kong cake sa nasabing restaurant, pilit kong inignora ang presensya nila Kenzo at Eunice na noon ay seryosong nag-uusap. Bahala sila sa buhay nila at wala na dapat akong pakialam pa kung magkasama man sila ngayon. Pero aminado ako sa sarili ko na masakit pa rin pala. Nakakadismaya at nakakainis. Hindi ko alam kung bakit nabangit pa ng Kenzo na ito sa akin minsan na hiwalay na sila ni Eunice gayong kitang-kita naman ang ebidensya. Magkausap ang dalawa na akala magkarelasyon pa rin. Bella, kasalukuyan akong nakapila patungo sa counter nang may biglang tumawag sa pangalan ko. Naging dahilan din iyon kaya napalingon sa gawi ko si Kenzo. Marahil narinig niya din na may tumawag sa pangalan ko kaya lang hindi ko na siya pinansin. Kaagad na hinanap ng paningin ko ang kung sino ang tumawag sa akin at hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko nang mapansin ko ang palapit sa akin na si Mateo. Nakangiti kong bigkas. Mabilis itong naglakad palapit sa akin at ganoon na lang ang gulat ko nang bigla niya na lang akong yakapin at halikan sa tuktok ng aking buhok. Kumusta? Hindi ka nakasama sa amin noong nakaraang linggo ah. Namiss ka ng buong tropa, nakangiti nitong wika. Pagkapos niya akong pakawalan sa pagkakayakap, inakbayan niya na naman ako ngayon. Busy lang. Saka, kasama ko ang 4 kanina. Sila Heidi, Audrey, Gretchen at Jessica. Nagkape kami, nakangiti kong sagot. Nabangit nga din sa akin ni Heidi. Pero hindi na pala ako nakaabot. Grabe, naipit ako sa traffic sa labas. Teka lang, ano ang ginagawa mo dito? Kakain ka, sabay tayo. Seryosong wika niya. Hindi ko maiwasan na mapangiti at sa hindi malamang dahilan, muli akong napasulyap sa table kung saan nakaupo sila Kenzo at Eunice at ganoon na lang ang gulat ko nang pareho na silang nakatingin sa gawi ko. Salubong ang kilay ni Kenzo samantalang nakasimangot naman si Eunice. Sure, pero orderin ko muna ang mga take out ko. Pasalubong ko sa mga kapatid ko. You know, kailangang magpaka-sweet ate sa kanila, natatawa kong bigkas. Sure, and order na din tayo ng food na pwede nating kainin ngayon. Grabe, nagutom ako ngayong araw. Hindi ko na malayan ang oras at nalipasan na pala ako sa pagkain ng lunch, bigkas nito. Hindi ko alam kung hulog ba ng langit sa buhay ko si Mateo, pero kahit papaano, masaya ako dahil nandito siya ngayon. Sa kaloob-looban ng puso ko, gusto ko din kasing ipakita kay Kenzo na wala na siyang epekto sa puso ko. Good thing din talaga na makita niya akong may kausap na ibang lalaki para naman maipamukha ko din sa kanya na naka-moved on na ako sa kanya. Lalo na at mukhang may relasyon pa rin naman pala silang dalawa ni Eunice at inilihim lang marahil sa akin para mapapayag niya akong magpakasal sa kanya. Alam na nang dahil sa mana, lahat kayang gawin ni Kenzo at dahil din sa shares na matatangap ko mula sa kanya sa pagpayag kong magpakasal sa kanya, kaya ako pumapayag. Napagbigyan ko na sila lolo, nagkapera pa ako. Praktikal na lang ba total naman hindi ako busy sa buhay. So, ano ang gusto mong kainin? Muli akong bumalik sa huwesyo nang muling magsalita si Mateo. Orderin dito sa counter ang mga pagkain pero I serve din naman ng mga waiter ang mga pagkain sa table. I want turkey tetrazzini with spinach, nakangiti kong sambit. Ang how about the drinks? Muling tanong ni Mateo sa akin. Nakaakbay pa rin siya sa akin pero ayos lang. Sanay na ako sa kanya. Sweet talaga siya sa mga kaibigan niyang babae paminsan-minsan. Lalo na sa akin at sanay na ako doon. Water or pineapple juice is okay, nakangiti kong sagot. Sinabi ko na din kung ano ang iti-take out ko. Si Mateo na din ang nabayad dahil mapilit siya. Treat niya daw sa akin pati sa mga kapatid ko at dinagdagan niya ng kung ano-ano. Huwag daw akong mag-aalala dahil tutulungan niya naman daw akong magbitbit mamaya. Hinayaan ko na lang dahil paborito din naman kasi ng mga kapatid ko ang halos lahat ng mga pagkain na nandito sa restaurant na ito. Unike ang mga ino-offer nilang mga foods at masasabi ko na isa ito sa mga paborito naming restaurant. Pagka-order, kaagad kaming naghanap ni Mateo ng mesa na pwede namin maupuan. May bakante pa sa may tabi nila Kenzo, kaya naman kaagad akong iginya patungo doon ni Matt.
Nagpasyanod na lang ako kahit na sa loob-loob ko parang hindi ko yata carry na maupo malapit lang din sa mesang inuukupan nila Kenzo at Eunice. Oh my God! Bella, bago pa kami nakarating sa mesa ni Matt na gusto namin ukupahin, ang masiglang boses ni Eunice ang kaagad na sumalubong sa akin. Kilala mo sila Belle? Nagtatakang tanong ni Mateo sa akin. Noong nasa vis pa ako, tipid kong sagot at kaagad na naupo pagkatapos akong ipaghila ni Mateo ng maupuan. Yes, magkakilala kami. Mag-best friend kami before at magkasama kami sa apartment na tinitirhan namin, nakangiting sagot ni Eunice. Ewan ko ba kung masaya ng bruha na ito sa presensya ko, pero feeling ko talaga pinaplastic niya lang ako eh. Siya iyong nabanggit ko sa inyo noon na babaeng homeless at inilibre kong patirahin sa apartment ko sa Vickys, dahil naaawa ako, nakangiti kong sagot kay Matt. Napansin kong natigilan naman si Mateo at napapangiting tumango. Nang mapasulayap naman ako kay Kenzo napansin kong halos magdikit na ang kilay nito. Naiinis siguro sa akin dahil nainsulto ko yata ang girlfriend niya sa simpleng pananalita ko. Homeless? Really, Belle? Ikaw talaga bilib na talaga ako sa iyo. Pati ba naman sa ifis, pinairal mo iyang pagiging matulungin sa mga unfortunate person, seryosong sagot naman ni Mateo. Pilit naman akong natawa. Alam kong joke lang iyong nabanggit na salita ni Mateo, pero gusto kong ipamukha kay Eunice at Kenzo na ang presensya nilang dalawa ay wala ng epekto sa akin. Ako yata si Bella Sebastian de la Fuente. Lahat ng nais ko, nakukuha ko sa kahit na anong paraan pero syempre, exempted doon ang puso ni Kenzo. Kahit kasi halos maghubad na ako sa harapan ng lalaking ito noon, never niya talaga akong pinansin. Unfortunate person. How dare you para sabihin sa akin ang ganyang bagay, paasik naman na sagot ni Eunice sa sinabing iyon ni Mateo. Wala sa sariling napasandal ako sa pagkakaupo sa aking upuan. Nakakatuwa din palang manood ng mga ganitong klaseng conversation. Oh, I am really sorry. It's a mistake. Iyon kasi ang unang pumasok sa isipan ko noong sinabi ni Bella na nakitira ka sa apartment niya eh. And Gisa the way hindi ba't ikaw si Kenzo Borlo? Ikaw din iyong nag-approach kay Bella noong nasa bar kami diba? Muling wika ni Mateo at kay Kenzo naman niya ibinaling ang kanyang paningin. Mabuti naman at naalala mo pa ako. Ako nga ayon, seryosong sagot ni Kenzo na halata na rin sa boses ang tinitimping galit sa hindi malamang dahilan. Minsan kasi sa dinami-dami ng mga taong name-meet ko araw-araw, hindi ko na maalala ang iba. Small world. I am Mateo. Bella's boyfriend, nakangiting bigkas ni Mateo sabay lahad ng kamay. Napansin ko ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata ni Kenzo at nagtatanong ang mga matang tumitig sa akin. Bella's boyfriend, halata ang galit sa boses pangang pahabol na bigkas nito. Ni hindi niya din tinangap ang pakikipagkamay ni Mateo sa kanya. Boyfriend? Really? Well, Bella, I am so happy. Sa wakas naka-moved on na ka na din pala kay Kenzo. So, ibig bang sabihin nito, hindi mo na siya hahabol-habulin, nakangising sabat naman ni Eunice. Parang ganoon na nga. Pagkabalik at pagkatapak kasi ng mga paa ko dito sa Pinas, bigla kong na-realize na hindi ko pala deserved ang maghabol-habol sa isang lalaki. Nakangiti ko din namang sagot at hindi ko pa nga maiwasan na magulat sa sunod na ginawa ni Kenzo. Wala kasing sabi-sabi itong tumayo at naglakad palabas ng restaurant. Hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang ulo niya pero wala na akong panahon pa para panasinin iyon. Sapat na sa akin na malaman ngayong araw na hindi pa pala sila hiwalay ni Eunice. Magpapakasal kaming dalawa dahil sa mana niya at dapat lang talaga na manghingi ako ng shares. Kenzo, narinig ko pang tawag ni Eunice sa pangalan nito at mabilis na sinundan ito sa labas ng restaurant. Naiwan naman kaming dalawa ni Matt na kaagad na tuon ang atensyon sa mga in-order naming pagkain. Sakto kasing served na sa aming table. Well, nakita mo ba kung ano ang reaksyon ng mukha ng Kenzo na iyon kanina? Alam mo, kung wala lang siyang kasamang ibang babae, iisipin ko talaga na nagsiselo siya eh. Natatawang bigkas ni Mateo sa akin nang tuluyan nang mailapag sa mesa ang mga pagkaing in-order namin. Sos, paanong magsiselos may kasamang ang babae diba? Baliwala ko ding sagot. Basta, lalaki ako at kahit papaano, marunong din akong magbasa ng damdamin ng kapwa ko lalaki, nakangiti niyang sagot sa akin. Pinagtaasan ko lang siya ng kilay at itinoon ko na ang atensyon ko sa mga pagkain na nasa harapan ko.
Kung ano man ang mga pinagsasabi ngayon ni Mateo sa akin, ayaw ko nang bigyan pa ng magandang kahulugan. Ayaw ko nang umasa pa dahil imposible talagang magugustuhan ako ni Kenzo. Sumuko na ako at itutuloy-tuloy ko na iyon dahil ayaw ko nang masaktan ulit. Pagkatapos namin kumain, nagpa siya si Mateo na ihatid ako sa aking kotse. Sobrang nagpapasalamat ako sa pagiging mabait niyang kaibigan sa akin. Thank you, Matt. The best ka talaga, nakangiti ko pang bigkas habang inaayos namin ang mga take-out food sa loob ng aking kotse. You're welcome. Mag-ingat ka sa pagdadrive ha. Tawagan mo ako kapag nakarating ka na sa bahay niyo, nakangiting sagot naman ito sa akin. Isang genuine na ngiti ang gumuhit sa labi ko sabay tango. Of course. Thank you ulit, bigkas ko at mabilis na sumakay ng kotse. Inion ko na ang makina ng sasakyan at ilang saglit lang inumpisahan ko nang mag-drive palabas ng parking area ng nasabing mall. Halos 30 minuto din ang gugugulin ko sa pagdadrive bago makarating sa bahay namin kapag hindi ma-traffic. Nasa pagdadrive ang buong konsentrasyon ko nang bigla ko na lang naapakan ang brake dahil may biglang nagkut sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng kaba dahil kung hindi ako naging maagap baka nasalpok ko kung sinong tanga ang bigla na lang ang nag-cut sa akin at talagang huminto pa sa unahan ko. Ano ba naman ito? Kung minamalas ka nga naman, himutok ko pang bigkas at sinigurado ko na nakalock ang mga pintuan ng aking kotse. Dinampot ko na din ang aking cellphone at akmang tatawagan ko na sana si Daddy para humingi ng tulong nang mapansin ko na bumukas ang pintuan ng sasakyan na bigla na lang humarang sa akin at nakita kong bumaba ang isang familiar na lalaki. Walang hiya. Walang iba kundi ang lintik na si Kenzo. Es ba? Kung may problema ka, huwag na huwag mo akong idamay, galit kong bigkas pagkababa ko din ng aking kotse. Hindi na ako natatakot pang bumaba ng kotse nang makita kong si Kenzo lang pala ang humarang sa akin. Mabuti na lang talaga at medyo malilim sa bahaging ito ng kalsada, kung hindi nung kako talaga siyang bababain. Manigas siya. Let's talk, maiksi niyang bigkas. Imbes na pansinin niya ang inis ko, ibang kataga naman ang lumabas sa bibig niya. Naiinis akong napatitig-ikan niya. Talk? Dito sa gitna ng kalsada? Para saan? Seryosong tanong ko. No. Hindi dito. Pwede bang sumama ka sa akin? Kahit saglit lang, seryoso niyang sagot. Okay fine, walang gana kong sagot at akmang muli na sana akong sasakay ng kotse nang bigla niya naman akong pigilan. Pwede bang sasakyan mo na lang ang gamitin natin? Ako na ang mag-drive, seryosong bigkas niya. Wala sa sariling napasulyap ako sa kotse niya at nang mapansin ko na may kasama pala siyang driver, isang napipilitang pagtango ang ginawa ko at naglakad patungo sa passenger seat. Mas maigi pa nga siguro na siya na ang magdadrive, lalo na siya naman itong may kailangan sa akin. Pumwesto na din naman siya sa driver's seat at ilang saglit lang tinahak na namin ang daan opposite sa bahay ng mga magulang ko. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Hindi ako pwedeng magtagal dito sa labas dahil nagpromise ako kay mommy na uwi din kaagad ako bago dumilim, seryosong bigkas ko. Tungkol sa nangyari kanina. Sino ang lalaking kasama mo? Seryosong tanong niya sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya at nang mapansin ko kung gaano kaseryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha, hindi ko mapigilan ang mapataas ng kilay. Si Mateo ba ang tinutukoy mo? Isa sa mga boyfriend ko. Mabait ang taong iyon at magkasundo kami, hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang bigla niya na lang inihito ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Kung hindi siguro ako naka-seatbelt baka sumubsob ang pagmumukha ko sa dashboard ng sasakayan eh. Naiinis akong muling napatitig sa kanya. Ano ba naman iyan Kenzo? Nahihibang ka na ba? Kung may problema ka sa buhay pwede bang huwag na huwag mo akong idamay, galit kong angil sa kanya. Boyfriend? Boyfriend mo ang gagong iyon? Abat Bella, don't tell me na nakalimutan mo ang pinirmahan mong kasunduan natin, seryosong tanong niya. Teka nga lang Kenzo. Bakit ka ba nagagalit? Isa akong normal na babae at natural lang naman siguro na may mga kaibigan ako, di ba? Mapababae man o lalaki, pagalit ko ding sagot sa kanya. Napansin kong natigilan ito at seryoso akong tinitigan. Kaibigan, niluluko mo ba ako? Nasabi mo sa akin kanina na boyfriend mo ang lalaking iyon at ngayong sasabihin mo sa akin na kaibigan mo lang siya, seryosong tanong niya. At bakit naman kita lolokohin?
Kenzo, personal kong buhay ang pinag-uusapan natin ngayon at pumayag na ako na magpakasal sa iyo, kaya sana naman huwag ka nang lumagpas sa boundary. Seryoso kong sagot sa kanya. Napansin kong lalong napahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela habang nakatiim bagang. Hindi kita pakikialaman sa buhay na meron ka ngayon, kaya huwag mo din sana akong pakialaman sa kung ano man ang ginagawa ko ngayon, muli kong bigkas. Umaasa ako na sana maintindihan niya dahil ayaw ko din naman talaga ng gulo. We're getting married at iniingatan ko lang ang reputasyon ko, Bella. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao kapag makita nila na ang fiancé ko ay nagawang makipagdate at magpaakbay sa ibang lalaki habang nasa public area? Seryosong sagot niya naman na labis kong ikinagula. Liban sa pagiging matalik ng kaibigan, wala nang special na namagitan sa aming dalawa ni Mateo. Git ko sa kanya. Yes, pero maniniwala kaya ang mga taong hindi alam ang kung anong totoong relasyon nyo? Sana naman bigyan mo ako ng kahihiyan, Bella. Alam kong hindi na ako ang laman ng puso at isipan mo, pero sana lang huwag mo akong ipahiya sa iba, muli niyang sagot. Sa pagkakataon na ito, hindi ko na mapigilan pa ang makaramdam ng inis. Marahas akong napabuntong hininga at nakataas ang kilay na tinitigan siya. Kahihiyan. Ano ba, Kenzo? Bakit ba big deal sa iyo ang mga nangyari kanina? Magkasama kayo ni Eunice kanina, nakialam ba ako? May narinig ka bang maanghang na salita mula sa akin? Kung iningatan mo ang dangal mo, mas iniingatan ko naman ang akin. I think useless lang ang pag-uusap nating ito eh. Kung hindi mo tanggap ang kung ano at sino ako, ang mabuti pang huwag na nating ituloy pa ang pagpapakasal, galit kong sagot sa kanya. Pinilit ko namang magpakahinahon pero siya itong ang kulit eh. Wala kaming kahit na anong relasyon para tratuhin niya ako ng ganito. Ibinigay ko na nga sa kanya ang pabor na hinihiling niya tapos gusto niya pang abusuhin. Ang kapal ng mukha niya. Hindi ako papayag. Hindi ka pwedeng umatras sa kasunduan, seryoso niyang sagot sa akin. Marahas akong napabuntong hininga. Kung ayaw mong pumayag, pues makipag-cooperate ka sa akin. Huwag mo akong pakialaman dahil hindi naman kita pinakikialaman eh, galit kong sagot sa kanya. Huwag niya akong subukan dahil sa aming dalawa siya itong may kailangan sa akin. Okay. I understand and I am sorry, mahinahong sagot niya. Muli na pabaling ang tingin ko sa kanya at nang mapansin ko na mukhang sincere naman siya sa paghingi niya ng sorry, naiinis akong napahalukip-kip. Kung wala ka ng iba pang sasabihin, uuwi na ako, seryosong sagot ko. Yes, no, mahinang sagot niya at muling pinaarangkada ang sasakyan. Sa pagkakataon na ito, pareho na kaming tahimik. Walang sino man ang nangahas na magsalita sa aming dalawa hanggang sa makarating kami ng bahay. Bella, nakikiusap si Lolo na kung pwede sa hacienda tayo mag-celebrate ng Christmas. Muli siyang nagsalita nang naipark niya na nang maayos ang kotse ko sa parking area ng bahay. Kunot noon na muling napabaling ang tingin ko sa kanya. Hindi pwede. Dito ako sa bahay magpapasko kasama ang mga magulang at kapatid ko. Walang paligoy-ligoy kong sagot. Naiintindihan ko ang tungkol sa bagay na iyan, kaya lang hindi ba pwedeng pagbigyan natin si Lolo Lance? Nakakaawa kasi kung mag-isa niya lang ay celebrate ang Pasko ngayong taon. Matanda na siya at hindi natin alam kung ilang Pasko pa ba ang bibilangin na. Naiintindihan ko naman iyon. Pero syempre, may mga magulang din ako na gusto akong makasama sa Pasko. Giit ko din sa kanya. Feeling ko kasi gusto niya akong konsensyahin eh. Ang sama ng ugali niya. Kung gusto mo, ako na ang bahalang magpalaam kina tita at tito tungkol dito, seryoso niyang sagot. Marahas naman akong napabuntong hininga. Hindi pa ako nakapag-decide. Huwag kang atat, nakalabi kong sagot sa kanya. Napansin kong blanko ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatitig sa akin. Hindi naman ako nagtinad. Isipin niya na ang gusto niyang isipin sa akin. Wala nang epekto sa akin iyon. Galit ka pa rin ba dahil sa nangyari kanina? I am sorry. Kasalanan ko at hindi na maulit iyon, bigkas niya. Wala na sa akin iyon. Kalimutan mo na, sagot ko naman at akmang bubuksan ko na sana ang pintuan ng kotse para makababa nang maramdaman ko ang paghawak niya sa kamay ko. Natilgilan naman ako dahil sa kakaibang init na hatid noon. Feeling ko kasi may kung anong mainit na bagay na nagmumula sa palad niya. Hindi ako nakakilos.
Kung iniisip mo na nagkamabutihan na kaming dalawa ni Eunice, nagkakamali kal tumawag siya kagabi na gusto niya daw akong makausap at dahil. Kenzo, wala na akong pakialam pa. Kung nagkakamabutihan man kayong dalawa or hindi karapatan niyo iyon, putol ko naman sa sasabihin niya pa. Ayaw ko na kasing makarinig pa ng kung anong mga salita tungkol sa kung ano man ang namamagitan sa kanila ngayon ni Eunice. Alam ko naman kasing ang babaeng iyon pa rin ang mahal niya dahil naging saksi ako kung gaano siya nagpakabaliw noon kay Eunice. Yeh, right. Siguro nga wala ka na talagang pagtingin sa akin dahil hindi ka na interesado na makinig sa mga paliwanag ko, narinig kong bigkas niya. Ramdam ko sa boses niya ang lungkot kaya naman marahan kong hinila ang kamay kong hawak niya. Pagkatapos noon, binuksan ko ang pintuan ng kotse at mabilis na bumaba. Kaagad na din naman siyang bumaba ng kotse. Akmang kukunin ko na sana ang mga pagkain na na-take out ko para pasalubong sa mga kapatid ko, pati na din kina mommy at daddy nang unahan niya na ako. Nagkusa na kasi siyang kunin sa loob ng kotse pagkatapos noon, nagtiuna na siyang naglakad papasok ng bahay. Kaagad na din akong napasunod sa kanya. Bilib din naman ako dito kay Kenzo eh. Feeling felt at home na talaga siya sa bahay namin. Well, siguro nang dahil sa mana kaya niyang gawin ang lahat. 80. Saktong pagkapasok namin ng bahay ang nakangiting si Fiona ang kaagad na sumalubong sa amin. Excited itong naglakad palapit sa akin at hinawakan ako sa kamay. Nasaan ang pasalubong ko? Malambing nitong tanong. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Anong pasalubong? Kunwari nagtataka kong tanong. Wala akong nabangit sa kanya na mag-uwi ako ng mga pagkain galing sa paborito naming restaurant. Nag-text sa akin si Kuya Mateo. Tinanong niya sa akin kung nakarating ka na daw at i-remind daw kita na huwag mong kalimutan sa kotse ang mga pagkain na dala mo, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa sabay tingin kay Kenzo na noon ay kitang-kita ko na naman sa mga mata niya ang pagiging seryoso. Dala ko. Bitbit ng Kuya Kenzo mo, bigkas ko. Ay, ganoon ba? Nako, thank you sa pagbitbit Kuya Kenzo. Akala ko talaga kailangan ko pang pumunta sa kotse ni ate para kunin iyang mga food nakangiti niyang wika kay Kenzo. Ipinasok lang ni Kenzo ang mga pagkain sa loob ng dining area at pagkatapos noon mabilis na din naman siyang nagpaalam. Kailangan niya pa daw kasing bumalik ng opisina dahil may mga nakabinbin na trabaho na dapat pang tapusin. Tanging pagtango lang din naman ang naging sagot ko. Gusto kong ipakita sa kanya na walang epekto sa akin kung mananatili man siya ng matagal dito sa bahay namin or aalis kaagad. Mabilis na lumipas ang mga araw. Habang palapit ang Christmas, mas nagiging abala naman kami dito sa bahay. Mahilig kasi talaga si mommy maglagay ng mga decorations sa buong paligid kaya naman hindi ko na din napigilan ang tumulong-tulong sa kanya. Si Kenzo naman ay dumadalaw dito sa bahay paminsan-minsan. Hindi ko alam kung ano pa ba ang gusto niyang patunayan pero kaswal ko naman siyang hinaharap. Nakapagpasukat na din ako ng gown na isusuot ko sa kasal namin sa darating na February. Ayaw ko na nga sanang magpatahi ng gown at gusto ko ready-made na lang pero ayaw pumayag nila mommy. Isang beses lang naman daw ako kung ikasal kaya dapat daw sa damit palang bongga na. Isang bonggang kasalan ang naghihintay sa aming dalawa ni Kenzo at ang mga kasama sa entourage ay napasukatan na din ng mga gown na isusuot sa kasal namin. Sa totoo lang, hindi ko maiwasan na makaramdam ng konsensya. Nitong mga nakaraang araw, paniwalang-paniwala kasi sila mommy at daddy na nagmamahalan na kaming dalawa ni Kenzo. Iniisip nilang magnobyo na kaming dalawa ni Kenzo dahil na din sa diamond engagement ring na suot ko. Bella, kinausap kami ni Kenzo. Ipinaalam kanya sa aming dalawa ng daddy mo na isasama ka daw niya sa Hacienda Borloe ngayong Pasko. Abala ako sa pagbabalot ng mga pangregalo. Para sa mga kasambahay namin ang bigla akong lapitan ni mommy para kausapin. Nagtataka naman akong kaagad na napaangat ng tingin. Nagtatakang tanong ko. Sabi ko pinagpaalam ka ni Kenzo sa amin na kung pwede sa hacienda daw kayo mag-celebrate ng Pasko. Inaasahan ka daw ng lolo Lance nyo, muling bigkas ni mommy. Naptigil tuloy ako sa aking ginagawa dahil sa gulat. Opo. Nabangit nga po ni Kenzo ang tungkol sa bagay na iyan pero hindi pa po ako pumayag mom, sagot ko naman. Bakit naman, para sa amin ayos lang naman. Ilang buwan na lang magiging asawa ka na ni Kenzo at dapat lang nasanayin mo na ang sarili mo na sumama sa mga importanteng lakad niya.
Lalo na at sa hasyenda lang naman ang punta nyo, nakangiting sagot niya sa akin. Mom naman. Hindi pa po kami kasal ni Kenzo at hindi po ba awkward na sasama ako sa kanya, sagot ko naman. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Bella. Alam mo na ang kung ano ang tama at mali kaya ayos lang sa amin, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy malaman kung matutuwa or malulungkot ako sa sinabi niya pero isa lang ang sigurado ako feel ko talaga na mas excited pa yata si mommy na mag-asawa na ako para siguro wala na siyang sakit sa ulo. Sa December 22 daw ang biyahe niyo patungo sa Mindanao kaya maghanda ka na, muli niyang bigkas kaya wala na akong magawa pa kundi ang pumayag na lang. Sa bagay, sa hasyenda nila Kenzo ang punta ko at ito na din siguro ang pagkakataon na maranasan ko ang buhay probensya. Pagkakataon ko na din siguro ito na makapasyal sa ibang lugar. Mukhang masaya naman ang buhay hasyenda dahil nakikita ko iyon sa buhay ng isa kong pinsan ko na si Ate Butter. Hasyendero din kasi ang napangasawa nito. Paano iyan, Mom? Hindi ko kayo makakasama sa Pasko. Excited pa naman ako na makasama pati mga pamangkin ko. Pati na din si Ate Brianna. Dinig ko dito din sila sa bahay magsiselebrate ng Pasko. Ibig sabihin, ako lang ang wala sa bahay na ito sa araw na iyon, kunwari nagtatampo kong bigkas. E di umuwi ka bago mag-New Year. Dito din mag-New Year sila Ate Brianna mo kaya makakasamo pa rin sila. Saka, nakakahiya din kasi kung hindi mo pagbibigyan ang Lolo Lance nyo. Minsan lang humiling ang matanda na doon ka sa hasyenda magpasko, hindi mo pa ba pagbibigyan, sagot naman ni Mommy. Hindi ko naman mapigilan ang mapanguso. Ano pa nga ba ang magagawa ko? Ako na nga itong black sheep sa pamilya namin, ako pa itong hindi nila kasama sa Pasko. Heist, ang daming nawalang time sa akin dahil sa pagpayag ko na magpakasal kay Kenzo, kaya dapat lang talaga na mag-benefits din ako dito. Hahabulin ko talaga ang shares ko sa mana niya kahit na ano ang mangyari. Dahil sa udyok ni Mommy, wala akong choice kundi ang sumama kay Kenzo sa Hacienda Borlo bago magpasko. Hindi naman hassle ang biyahe dahil naka-chopper naman kami at sa mismong lupain ng Hacienda Borlo kami lalanding. Ibig sabihin, hindi ako mabubugbog sa biyahe kaya ayos na din. Pagdating ng hasyenda, ang masayang si Lolo Lance ang kaagad na sumalubong sa amin. Pagkatapos ng ilang palitan ng kumustahan at welcome words, kaagad niya na kaming yaya ni Kenzo sa dining area kung saan nakahanda ang iba't ibang klase ng mga pagkain. Lolo, ngayon na po ba ang Pasko? Bakit ang daming pagkain? Pabiro kong tanong sa matanda. Sobrang dami naman kasi talagang pagkain ang nakahain sa long dining table nila dito sa dining area. May mga kakanin din akong nakikita na sa tuwing nalalapit na Pasko ko lang nakikita na itinitinda sa labas ng simbahan. Sa Pasko mas marami pa akong pinahandang pagkain lalo na at nandito ka iha. Ilang buwan na lang ang bibilangin at magiging bahagi ka na ng pamilya namin at natutuwa talaga ako iha. Sa wakas, natupad din ang matagal ko ng pinapangarap na may isa sa mga apo ng best friend kong si Ryder na maging bahagi ng pamilya namin. Halata talaga ang galak sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon, kaya muli na naman akong binagabag ng konsensya. Ano na lang kaya ang mararamdaman niya kapag malaman niya na kaya lang naman ako niyaya ng apo niya na magpakasal dahil sa mamanahin sa kanya. Naku, baka iyon pa ang maging dahilan para ma-depress si Lolo Lance at ngayon pa lang natatakot na ako. Wala sa sariling napatingin ako kay Kenzo na kanina pa pangiti-ngiti na nakikinig lang habang nagsasalita ang kanyang lolo. Parang gusto ko tuloy siyang kutusan. Ano ba itong ginagawa niya sa lolo niya? Bakit ba ayaw niya nalang tapatin na may iba siyang babaeng iniibig kaysa naman ganitong niluluko niya ang matanda? O siya sige na maupo na kayo at nang makakain na kayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe kaya't saka na tayo mag-usap ng husto kapag makapagpahinga na kayo, nakangiting pag-iaya ni Lolo. Kaagad siyang ipinaghila ng upuan ng isa sa mga kasambahay na nakaantabay sa amin samantalang naging maagap naman si Kenzo na ipaghila ako ng upuan. Nagpapaka-gentleman ang loko para ma-impress siguro ang lolo niya sa kanya. Ano nga pala ang gusto mong kainin, sweetheart? Narinig ko pang kaagad na tanong niya sa akin pagkatapos niyang maupo sa tabi ko. Nagulat man sa pagtawag niya sa akin ng endearment na sweetheart, pilit ko na lang na binabaliwala iyon. I think lahat naman masarap kaya gusto kong tikman lahat, nakangiti ko ding sagot. Gusto niya ng plastikan, pues ibibigay ko sa kanya. Naman iha. Sinigurado ko talaga na magugustuhan mo ang mga pagkain na iyan.
Sige na Kenzo, lagyan mo ng pagkain ang pingan ng nobya mo para makakain na, nakangiting sagot ni Lolo. Halata talaga sa kanya ang pagiging masiyahin which is kabaliktaran naman sa ugali nitong si Kenzo. Thank you Lo, pero kaya ko na po ang sarili ko. Kaya ko na, natutuwa kong sagot kay Lolo at pagkatapos noon binalingan ko si Kenzo na noon ay ayaw din magpaawat. Basta na lang siya naglagay ng mga pagkain sa pingan ko, kaya wala na akong choice, kundi ang thank you na lang sa kanya. Heist, bahala na nga. Sasabay na lang siguro ako sa agos ng buhay dito sa hasyenda. Pagkatapos kumain, si Kenzo na mismo ang volunteer na ihatid ako sa magiging kwarto ko. Wala pa kaming pag-uusap kung kailan kami babalik ng Manila pero sana soon. Although, masasabi ko na mukha naman akong maging komportable dito sa maganda nilang mansion pero hindi pa rin kasi ako ready na palaging nakakasama si Kenzo. Ayaw ko na kasing bumalik sa dati. Ayaw kong magising na naman ako isang umaga na hahabol-habol na naman ako sa kanya. Graduate na ako sa ganoong bagay. Ito ang magiging silid mo. Personal na pinaayos ni Lolo ito simula noong nalaman niya na pumapayag kang magbakasyon dito sa hasyenda. Wika ni Kenzo pagkatapos niyang buksan ang pintuan ng silid na ukupahin ko. Wala sa sariling inilbot ko ang tingin sa paligid at hindi ko mapigilan ang humanga sa aking nakikita. Puro pink kasi ang buong paligid. Mula kortina, carpet hanggang sa kubre kama. Wow, girl na girl ah. Grabe ang effort ng lolo mo kung ganoon, seryoso kong sagot kay Kenzo. I know and thank you dahil pumayag kang dito sa hasyenda mag-celebrate ng Pasko. Alam mo bang matagal ng pangarap ni Lolo na mabiyayaan ng apong babae kaya lang hindi nangyari dahil maagang nawala ang mga magulang ko, seryoso niya ding sagot. Hindi naman ako nakaimik. Ewan ko ba ramdam ko kasi ang lungkot sa boses niya habang sinasabi ang katagang iyon. Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang tawagan ako. Nasa kabilang silid lang ako, muli niyang bigkas bago siya naglakad paalis. Hindi ko naman mapigilan ang masundan siya ng tingin hanggang sa huminto siya sa isa pang nakasarang pintuan. Nang mapansin ko na muli siyang tumingin sa gawi ko, mabilis na din akong pumasok sa loob ng kwarto. Iniiwasan kong mag-isip siya ng kung anong bagay sa akin. Hangat maaari, gusto kong iwasan ang kung ano man ang iisipin niya sa akin. Gusto kong panindigan at ipakita sa kanya na wala na siyang epekto sa akin. Na nakalimutan ko na ang pagkahibang sa kanya noon at hindi talaga ako gagawa ng mga bagay na masasaktan ulit ako. Dahil gusto kong ma-experience ang probensya vibes, nagpa siya akong buksan ang bintana ng aking silid at hayaang pumasok dito sa loob ng kwarto ang malamig na simoy ng hangin. Feeling ko nasa gitna ng bukid itong mansion nila Kenzo. Wala man lang akong nakitang ni isang kapitbahay bagkos puro puno at mga halaman lang ang nakikita ko. Puro malawak na lupain ang naabot ng paningin ko. Probensya vibes nga ang datingan at excited na akong ikutin ang buong paligid. Marunong akong sumakay ng kabayo kaya alam ko sa sarili ko na hindi ako mahihirapan kapag gustuhin kong mamasyal. For sure, may kabayo din naman sila dito sa hasyenda. Pagkatapos kong maglinis ng katawan at magkapagpalit ng preskong damit, nagpa siya akong matulog na muna. Nagising ako na medyo madilim na ang buong paligid. Sa sobrang presko ng buong paligid, napahimbing ang tulog ko at dali-dali akong naglakad patungo sa may bintana at sumilip sa labas. In fairness, sobrang liwanag naman pala ng buong paligid ng hacienda. Mula sa kinatatayuan ko tanaw ko pa rin ang kanilang garden. Ang daming ilaw at feeling ko nasa syudad lang din ako. Ito yata ang tipikal na mansion na kahit na nasa gitna yata ng kabukiran ay hindi ka matatakot. Nagpasya na din akong isara ang bintana ng aking silid. Ayaw kong matulog sa gabi na nakabukas ang bintana dahil kahit papano natatakot din naman ako. Hindi pa ako masyadong familiar sa lugar kaya maganda na iyong safe ako sa lahat ng oras. Pagkatapos kong maisara ang bintana, dali-dali akong naghanap ng pamalit na damit. Balak kong maligo na muna para mas presko sa pakiramdam. Parang kay sarap din kasing maglakad-lakad sa paligid ng hasyenda. Sobrang tahimik ng buong paligid at sariwa ang hangin at perfect iyon para magmuni-muni. Mabilis ang paliligo lang naman ang ginawa ko at saktong kakatapos ko lang magbihis nang marinig ko ang mahinang katok sa pintuan ng silid. Dali-dali akong naglakad patungo doon at binuksan ang pintuan. Good evening, T. Si Kenzo ang nabungaran ko. Katulad ko mukhang kakatapos niya lang din maligo dahil basa pa ang kanyang buhok. Naamoy ko din sa kanya ang halimuyak ng sabon at shampoo na ginamit niya.
Saka mas lalo din siyang naging presko sa paningin ko. Good evening, mahinang sagot ko sa kanya. Ano ang ginagawa mo? I mean, kakain na tayo ng dinner, nakangiti niyang muling wika. Wala sa sariling napatango na lang ako at tuluyan ng lumabas dito sa silid. Isinara ko na din ang pintuan at nagpatiuna ng naglakad. So, kumusta ang pagstay mo dito? Hope nakapagpahinga ka ng maayos, muli niyang bigkas. Nasa likuran ko lang siya at hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng pagkailang. Alam kong nakatitig siya sa akin. Ayos lang naman. Kakagising ko lang din. Medyo napasarap ang tulog ko, seryosong sagot ko din sa kanya. Huminto pa nga ako sa paghakbang para sana paunahin na siya. Mabuti naman kung ganoon, narinig kong sagot niya at mukhang huminto din siya sa paghakbang kaya naman mabilis akong humarap sa kanya at huling-huli ko nga siya kung paano niya ako suyurin ang tingin. Pwede bang mauna ka na? Hindi ko masyadong kabisado ang paligid at baka maligaw tayo. Seryosong bigkas ko habang nakataas ang aking kilay para kahit papano, mapagtakpan man lang ng kahit kaunti ang pagkailang na nararamdaman ko sa kanya. Ayos lang. Nasa tamang landas ka at sasabihin ko naman kung mali ang direksyon ng lakad mo, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapahalukip-kip habang seryoso siyang tinitigan. Bisita ako sa bahay na ito at dapat lang naman siguro na i-guide mo ako ng tama, diba? Seryosong tanong ko sa kanya. Okay, fine. Halika na. Para hindi ka maligaw, hahawakan na lang kita, natatawa niyang sagot sabay hawak niya sa kamay ko. Hindi na din ako nakapalagpa ng basta na lang akong hilahin. Gustuhin ko mang kumala sa pagkakahawak niya sa kamay ko, pero wala namang panama ang lakas ko kumpara sa lakas niya. Hinayaan ko na lang hanggang sa makarating kami ng dining area, kung saan walang lolo Lance kaming nadatnan. Kain na, nakangiti niyang bigkas pagkatapos naming maupo. Nasaan si lolo, nagtataka kong tanong. Ah, wala siya. Umalis kanina at baka bukas pababalik, nakangiti niyang sagot na labis kong ikinagulat. Gabi na tapos nasa labas pa ang matanda? Pambihira. Saan nagpunta, nagtataka kong tanong. Sa bahay ng kaibigan niya. Hayaan mo na si lolo. Alam niya na kung ano ang ginagawa niya, kaya naman kumain ka na, nakangiti niyang sagot. Wala na akong choice kundi ang ituon ang buo kong atensyon sa pagkain. Iyon nga lang, habang abala ako sa pagkain, napansin ko namang halos hindi kumakain itong si Kenzo. Ilang beses ko din siyang nahuhuli na walang ibang ginawa kundi ang nakatitig lang sa akin. Ano, paasik kong tanong sa kanya. Muli na naman siyang napangiti. Wala. Natutuwa lang ako sa iyo. Napakagana mo kasing kumain eh. Natatawa niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. So, sinasabi mong masiba ako, naiinis kong tanong. Hindi naman sa ganoon kaya lang kung ganyan ka kasiba, hindi ko tuloy lubos maisip kung paano mo namentahin ang figure mo. I mean, halos karamihan sa mga babaeng nakakasabay kong kumain ay super conscious talaga sila sa kinakain nila pero ikaw, ang gana mo, sagot niya. Ay Sazeth, ewan ko sa iyo. Wala akong time na patulan ka dahil ayaw kong ikaw ang dahilan kung bakit nasira ang appetite ko. Paggalit kong nang sagot sa kanya, sabay subo ng isang tipak ng lechon. Magana talaga akong kumain noon pa at nagpapasalamat din ako dahil hindi ako tabain. Kahit ano kasi kinakain ko eh. Hindi ako pihikan na tao at hindi din ako maarte pagdating sa mga pagkain. Kumakain nga din ako ng mga street foods kasama ng mga kaibigan ko eh. Naging maayos naman ang unang gabi ng pananatili ko sa mansyon ng mga Borlo. Kahit naman papaano, naging komportable ako at hindi din nahirapang matulog. Siguro dahil sa preskong kapaligiran. Kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw sa silangan gising na ako. Maaga din kasi akong nakatulog kagabi kaya sobrang gaan ang pakiramdam ko ngayon. Naligo lang ako pagkatapos nagsuot ng maiksing maong shorts at black t-shirt. Pinarisan ko na lang din ng puting sneakers. Balak kong maglakad-lakad sa labas pagkatapos kong makapagkap. Nang masiguro ko na komportable na ako sa aking kasuotan, mabilis na akong bumaba. Dumaan muna ako sa dining area para makapagkape na muna bago lumabas. Sakto, mukhang tulog pa si Kenzo at walang asungot na susunod-sunod sa akin. Good morning, senyorita, kaagad pang bati sa akin ng isang kasambahay na naabutan ko dito sa dining area. Abala siya sa kakapuna sa mga nakadisplay. Good morning din po.
Tawagin mo na lang ako sa pangalan kong Bella. Hindi niya na kailangan pang tawagin akong senyorita, nakangiti kong sagot dito. Tumigil naman ito sa kakapunas at humarap sa akin, kung saan hindi ko mapigilan ang pagmasdan siya. Batang-bata pa ang babaeng kaharap ko. Kung hindi ako maaring magkamali. Halos kasing edad lang siya ng bunso kong kapatid na si Fiona. Nag-hire ng minor de edad sila Kenzo. Naku, hindi po pwede senyorita. Magiging amo na din po kita kaya dapat lang po na igalang ko din po kayo, katulad ng paggalang ko kina Senyor Lance at Senyorito Kenzo, nahihiyang sagot nito sa akin. Wala sa sariling napatango ako bago ko inilibot ang tingin sa buong paligid. Ano ang pangalan mo? Tanong ko sa kanya. Mukhang mabait siya at gusto ko ang ugali niya. Parang gusto ko siyang isama sa pamamasyal sa labas, para naman may guide ako, lalo na at hindi ko pa kabisado ang buong paligid. Marisa po, nahihiyang sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Well Marisa, gusto kong magkape. Hindi ko kabisado ang buong paligid kaya pwede bang tulungan mo ako? Saka gusto ko din sanang mamasyal at kailangan ko ng kasama, nakangiti kong sagot sa kanya. Ah, sige po ma'am. Ako na po ang bahala. Ano po palang klase ng kape ang gusto niyo po? Sagot nito sabay bitaw niya sa basahang hawak niya. Black coffee. Pero ako na ang magtitempla. Maghugas ka ng kamay at sabayan mo ako, dahil gusto kitang isama sa pag-ikot sa labas, nakangiti kong sagot sa kanya. Sige po. Nandito po ang coffee machine at mga kape gusto niyong pagpilian senyorita. Sagot niya sa akin at iginya ako sa isang bahagi ng kusina kung saan makikita ko ang iba't ibang klaseng mga kape. May imported at local produce na mga kape. Sige na Marisa. Ako na ang bahala dito. Maghugas ka ng kamay at kumain para masamahan mo ako sa labas. Hihintayin na lang kita sa may dining area, nakangiti kong sagot dito. Isang tipid na pagtango naman ang naging sagot niya sa akin bago siya naglakad patungo sa kung saan. Kaagad na din akong nagtempla ng kape. Pagkatapos kong makapatempla, muli akong naglakad pabalik ng dining area at naupo. May dumating pang isang kasambahay na may dalang mga kakanin at magalang na inilapag sa harapan ko. Masarap daw ipare sa kape kaya naman kaagad ko na ding sinubukan at nagustuhan ko nga. Nasa kalagitnaan na ako ng pagkain nang muling bumalik si Marisa. Inalok ko na sa pagkain pero tumanggi siya dahil tapos na daw siya. Inubos ko lang ang kape ko bago ko siya niyaya sa labas ng mansion. Mukhang tulog pa yata si Kenzo dahil hindi ko pa nakikita ang presensya niya sa paligid. Saktong pagkalabas namin ng mansion, pasikat naman ang araw sa silangan kaya naman sobrang ganda ng buong paligid. Kaagad kong niyaya si Marisa na maglakalakad. Senyorita, baka po magalit si Senyorito Kenzo, kapag lumabas po kayo ng mansion, narinig ko pang pigil sa akin ni Marisa pero hindi ko siya pinakingan. Naglakad ako diretso sa may gate at sumilip sa labas. Saka ko naikutin ang buong mansion. Mas interesado ako sa makikita ko sa labas. Hayaan mo siya. Tulog pa yata siya kaya hindi niya din malalaman. Ska, sandali lang naman tayo. Sisilip lang ako sa labas, nakangiting sagot ko wala na nga siyang nagawa pa kundi ang sundan ako. Sa paglabas ko ng mataas na gate ng mansion, kaagad na sumalubong sa akin ang iba't ibang klase ng puno ng mga prutas. May kabayo ba dito sa hasyenda, Marisa? Wala sa sariling tanong ko kay Marisa. Po. Nako, gusto niyo pong sumakay ng kabayo ma'am, tanong niya naman sa akin. Parang kay ganda maglibot sa paligid, nakangiti kong sagot. Dinig ko malawak daw ang Hacienda Borlo at ay iba't iba silang mga produkto. Pero baka maligaw po kayo ma'am. Hindi niyo po kabisado ang lugar, nag-aalang sagot niya naman sa akin. E di samahan mo ako. Don't worry, marunong akong mga byo. Angkas ka na lang sa akin tapos ikutin natin ang buong paligid, nakangiti kong sagot sa kanya. Dahil sa kagustuhan kong malibot ang buong paligid, wala nang ang nagawa pa si Marisa, kundi pagbigyan ako. Naglakad kami patungo sa mga kamalig ng kabayo. Lalo akong nakaramdam ng excitement nang tumampad sa panginin ko ang iba't ibang breed ng kabayo. Ipinakilala ako ni Marisa sa caretaker bilang nobya ng amo nilang si Kenzo, kaya kaagad akong binigyan ng kabayo. Pinakamabait daw na kabayo na meron sila at pagkatapos lang ng ilang sandali, sumakay na kami ni Marisa at excited na pinatakbo ang kabayo paalis. Palayo sa Mansion Borlo.